name withheld nung una. Ayaw pangalanan. At akala niya, bagsak siya sa board exams para sa mga doktor. Yun pala, top 1! Naging kontrobersyal ang resulta ng 2026 Physician Licensure Exam. Sa 1,954 na examinees kasing nakapasa, ang pangalan ng 6 sa mga ito hindi isinapubliko agad ng PRC o ng Professional Regulation Commission katulad ng nakagawian. Kabilang dito ang nakakuha pa man din ng pinakamataas na marka, ang top 1 o top notcher na minarkahan lang bilang name withheld. Ayon kasi sa PRC, kailangan pa raw munang i-verify ang resulta ng examinees. Ang publiko tuloy, kanya-kanya ng haka-haka. Posibleng nandaya. May issue or under investigation. Hanggang sa linggong ito, sa isang Facebook post, nakilala na kung sino ang kontrobersyal na isinulat lang nung una na name withheld. Walang iba kundi si Dr. Erwin Ken Parchaso ng Lyceum Northwestern University sa Dagupan City sa Pangasinan na nakakuha ng pinakamataas na marka na 95.17%. Nabahiran man ng kontrobersya ang kanyang pangunguna na 10 years in the making daw, handa na niya ngayong ibahagi, eksklusibo dito sa KMJS, ang kanyang pinagdaanan bago niya nakamit ang pambihirang tagumpay. Nito lang Marso, isa si Ken sa halos 3,000 examinees na kumuha ng PLE o ng Physician Licensure Exam, board exams para sa mga gustong maging doktor. The Physician's Licensure Examination is relatively one of the toughest. 4 na araw yan. Medyo confident naman ako nung nag-exam ako, nakakasagot ako. But then when the results came out, doon na nag-pop yung mga messages. Yung mga kabatch ko na mga sa review center that time, nagko-congratulations na sila sa isa't isa. Pero hindi ko nakita dun sa mga messages na congrats Ken. Wala yung pangalan ko. Medyo natameme ako. Na-depress na naman ako. Umiyak ako. Gumuho talaga yung mundo ko na inisip ko, bagsak na naman. Uulitin ko pa ba to? Mag-aaral na naman ba ako? Pero sa isip-isipan ko, ayoko na. Pagod na ako. At sa gitna ng inakala niyang pagkabigo, nanumbalik kay Ken kung paano ba nagsimula ang pangarap niyang maging doktor. Tubong La Trinidad sa Benguet ang pamilya ni Ken. Pag-aamin niya, hindi raw siya tutok noon sa kanyang academics o pag-aaral. I was not the smartest person in the room. I'm just a regular student back then. Dahil pangarap niya raw na sundan ang yapak ng kanyang ate Karen na isang nurse, pagtuntong ng kolehiyo, kumuha rin si Ken ng nursing. Dami kong na-encounter na mga patients na parang nawawalan sila ng pag-asa, natatakot sila sa sakit nila. Para bang gumuguho yung mundo nila. And then, doctors would arrive. Malaki pala talaga ang impact ng isang doktor sa isang pasyente sa buhay nila. Doctors don't just treat or diagnose a disease. They save a person's whole world. Gusto kong maging ganun sa isang tao. Kaya pagka-graduate niya ng nursing, nagpasya si Ken na ituloy ang pag-aaral ng medicine. Pero simula pa lang ng kanyang med school journey, meron ng mga aberya. Ang NMAT kasi yun yung prerequisite before ka mag-medicine. Ang mga school, meron silang standards, 90 and above. Believe me or not, nag-NMAT ako 3 times din. First take ko, mababa yung NMAT ko, 35. Second take ko, hindi ganun kataas, 55 lang. Naghihinayang na ako sa sarili ko. Parang hindi ko kaya to, parang nahihirapan ako masyado. Third try, 55 plus lang din yung grade ko. Hindi ako nakapasok dun sa first choice ko ng school. And that end up me enrolling sa Lyceum Dagupan. At first, napre-pressure ako kasi ibang level na to eh. Nahihirapan talaga ako. Nag-leave of absence ako for 2 years. Wala na rin masyadong pera. Si Ken, nag-part-time job, pumasok bilang HR o Human Resources Staff at nagtrabaho rin bilang online English tutor.
Kaya 2019, si Ken bumalik ng med school. Hindi ako masyadong nakakasabay kasi dun sa leave of absence ko ng within 2 years, wala akong masyadong ginawa kundi parang work din. Hindi ako nag-aral. Sa kabila ng pagod at pressure sa medicine proper, si Ken nagpursige at ang nagsilbi niya raw inspirasyon ang kanyang girlfriend noon at ngayoy kanyang misis, si Yael, na nakilala niya nung siya'y medical intern. Nakita ko siya sa hospital kung saan ako nag-i-internship. Sabi ko, ano to? Pasyente ba to? Pero nakita ko siyang nag-order ng doctor's order sa computer. And then, nagulat ako, ay, my gosh, doctor pala to. Nakausap ko. Medyo na-humble ako. Lumalabas na kami and then naging girlfriend, boyfriend na. He's a very gentleman, very patient siyang tao. After internship, nag-apply ako sa isang review center. Kasabay kong nagre-review si wife kasi mag-e-exam din siya ng diplomate niya. We are each other's inspiration for studying kasi sabi na yun, papasa tayo. 1 week before the exam, nagulat ako. Sabi niya, buntis daw siya. Lalo akong kinabahan kasi wala to sa plano. Hindi ako ready maging father. Sa kabila nito, tumuloy si Ken sa pagkuha ng board exam. Upon exam day, masyadong blanco yung utak ko. Hindi ako makasagot ng maayos sa mga exam ko. Sinabi ko na kay wife, wala, hindi na ako pasado. At tama nga ang kanyang naging kutob, bagsak si Ken sa kanyang first take ng board exam. Habang si Yael, pasado sa kanyang diplomate exam. Nakokonsensya. Yung dreams niya, he delayed it to be there for our son. Sabi sa akin ni wife na, sige, mag-exam ka ulit. Sabi sa akin din ng parents ko, hindi pa naman end of the world. Tuloy mo lang. Sige, sabi ko, try natin ulit. Yun nga lang, nung mga panahong yon, si Yael, 6 na buwan ng buntis. Sinabi ng parents ko na, since nabuntis ko si wife, na need ko siyang pakasalan. Hindi tumuloy si Ken sa kanyang second take ng board exam sa pagdodoktor. Sabi ko sa wife ko, parang hindi sa akin ang medicine. Mag-board exam ako ng nursing sa US. Hanggang nitong nakaraang taon, ipinanganak ni Yael ang kanilang panganay, si Zach. Nung lumabas si Zach, sobra yung saya siguro. Na-speechless ako na, tatay na talaga ako. He's a good father. Nung bumalik ako ng work, siya yung nagbabantay kay Zach. Being a father outweighs more than being a doctor para sa akin. Kasi I made that life eh. Although doctors save lives, for me, I made a life. Pinanghinaan man ng loob, ang kanya raw anak ang naging inspirasyon ni Ken para ipagpatuloy ang naunsyamin niyang pangarap. Kaya, nag-board exam ulit si Ken. At nitong Marso, kumuha na nga uli siya ng exam para maging ganap na doktor. Yun nga lang, para raw gumuho ang kanyang mundo nang hindi niya nakita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasa. Pero sa isip-isipan ko, ayoko na. Pagod na ako. Hanggang nangyari na nga ang hindi niya lubos inakalang plot twist. April 18 ng hapon, hello, is this Erwin Ken Parchaso? I am Dr. Marco Duque from Lyceum, sabi niya. It's regarding about your board exam. Kinabahan ako kasi naalala ko, and then 5 na withheld. Naisip ko, isa ba ako dito sa 5 na to? Sabi niya sa akin, congratulations, sabi niya sa akin. Nagulat ako. Apparently, you are the number 1, sabi niya sa akin. So, na-speechless ako. Nananaginip ba ako? Please pinch me or something. Parang ganun na I don't know. Hindi nagsisink in, hindi pumasok sa isipan ko na ako yung name withheld na top 1 na yun. May nag-message sa akin na screenshot nung listahan, tas number 1, Erwin Ken Angkwal Parchaso. Si Yael at ang kapatid ni Ken na si Jaja napatakbo sa sala matapos makita ang resulta at si Ken ang top 1. Ibinalita nila ito kay Tatay Joselito at Nanay Esther na napalundag sa saya. Sabi namin, i-verify nyo maigi kasi baka prank lang yan. Pagka-uwi ni Ken, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang kapatid. At sa kanyang pagpasok sa bahay, bumuhos ng emosyon ni Ken sa kanyang ina. Sabi niya, Mama, pumasa ako, sabi niya. Napaiyak pati ang kanyang ama at sa huli,
niyakap niya ang kanyang mag-ina. It's overwhelming hanggang ngayon para sa akin na si Name Withheld pala is, yun, ako pala. Hindi ko ma-put sa words na masaya ako. So, sobrang saya. For the past 10 years, yung score niya ang pinakamataas na lumabas. It's rather rare, kaya prompted talaga yung protocol namin na kailangan namin gawin yung statistical verification. Para lang i-ensure na the system got the data correctly, ganyan, walang glitch. Nitong Martes, si Ken nag-oath-taking na. It took 10 long years, painful but beautiful years. And I would walk every single one of them again if it meant standing here today and telling you, we can do it. You can do it. And when you do, it will be worth every tear. To my child, one day you'll hear this story. And I want you to know everything I did, every sleepless night, every retake, every tear I did for you. You are my why. I hope I make you proud. More than that, I hope you learn that failing doesn't mean you're out. It just means you're human. And finally, let me introduce myself properly again. I'm Erwin Ken A. Parchaso, not withheld, not hidden, just here. God bless us all. Ang kanya namang mga mahal sa buhay sa Baguio, naghanda ng Thanksgiving party. Hindi lang para sa akin ito ay tagumpay natin. Thank you so much. Ano na kaya ang plano ngayon ni Doc Ken? So it's either nasa general surgery or ENT or Opta or why not OB-GYN, di ba? Nasabi ko lang is be consistent rather than be intensive. Laban lang, keep on going, show up. Kahit na nahihirapan ka na, put in the time and effort, you know? Yes, bumagsak kayo, pero it's not the end of it. Tandaan ang pangalang minsang itinago na si Name Withheld. Siya, si Dr. Erwin Ken Parchaso. I am a retaker. Well, supposedly a third taker. Patunay na kahit ilang beses kang madapa, pwede ka pa rin tumayo at manguna. You don't have to be unbreakable to be strong. You just have to keep showing up, even when it hurts. Dahil minsan, ang pinakamalaking plot twist sa buhay, sarili mong tagumpay. I'm Erwin Ken A. Parchaso, not withheld, not hidden, just here. God bless us all. Napapatingala ang lahat sa dalaga sa Leyte dahil sa mahaba niyang mga bias at kamay. Pero ang kanyang long arms and legs na pangarap ng mga atleta at modelo, nagdudulot naman daw sa kanya ng pasakit. Maski takpan-takpan pa niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, mapapa-second look ka pa rin talaga. Kapag winasiwas-siwas na kasi niya ang kanyang mga braso, mapapaluwa ang iyong mga mata. Kahit simpleng dance steps, pag siya ang gumalaw-galaw, siya viral. Ang balingkinitan kasing dancer, parang napakatangkad tignan. At ang kanyang mga braso't binti, sobrang haba. Ang haba ng kamay. Your dance ate, but I don't think you did. Camera trick lang ba ito? O AI? In real life, ganyan ba talaga kahahaba ang kanyang mga bias? Ayon sa aming pananaliksik, ang dalaga imposibleng hindi namin matunton dito sa Leyte. Dahil itsura at postura pa lang niya, pansinin na siya
ang 18 anyos na si Cindy. Kapag nakakarinig po ako ng music, nawawala po lahat ng mga problema ko po, yung pinagdaraanan ko po. At ang isa raw sa mga idol niya sa pagsasayaw, ang rising Kapuso Teen Star at big winner ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na si Caprice Cayetano. Nakikita ko po kasi siya sana sa PBB, mabait, palatawa, mahilig sumayaw, po siya matatag. Kinikilig po ako kapag kasama po ni Caprice Hit. Ay, katawa sa... Pero pag-aamin ni Cindy, mukha man daw siyang tangkad-sagad sa kanyang mga ipinost na dance covers. Sa totoo lang daw, ang kanyang height 5 feet 3 inches lang. Mula sa balikat hanggang dito sa dulo ng finger niya, 32 inches po. Mula ng baiwang hanggang dito sa talampakan niya ay 45 inches po. Nagmumukha lang daw siyang matangkad at parang may mahabang bias dahil ang kanyang mga braso't binti sadyang napakapayat at napakanipis. At kaya rin daw pirmi siyang nakasuot ng maluluwag na damit para naman itago ang isa niyang lihim. Ang kanya pala kasing spine o gulugod, tila iba ang forma. Kapag nagbibihis pa ako ng damit, nakikita ko po doon sa salamin na ang pangit na ng likod ko, bakit ganito na? Dati wala naman to. Dahil dito, hirap siyang gumalaw. Kapag umupo ako, masakit na po yung bewang ko po dito. Hindi pa ako nakakapagtagal. Yung maglalakad, hindi ko na po kaya, napapagod na po ako. Kaya minsan po hinga po talaga. Si Cindy, laking lola. Yung ulo niya mahaba ganito. Tapos yung pisngi niyang dito malaki, kabila hindi. Malaki yung pusod niya. Tapos yung kamay niya, palagi lang nakaganyan. Ang duda ko noon, nakatagilid lang siya palagi doon sa ibabaw. Yung pinatingnan namin si Cindy, mahina daw yung baga niya. Minintin kami ng 3 months medication. Pinagsikapan talaga namin yun na makompleto niya yun. Sa pagsisikap at pag-aaruga ni Ofelia, bumuti ang kondisyon ni Cindy. Pagtungtong ni Cindy ng elementary, napansin daw ni Ofelia na parang sumobra naman ang kapayatan nito. Baga mana-mana lang yan. Aside ng tatay niya, oo, matangkad sila lahat. Pero ang ipinagtataka niya, Yung tangkad niya, kasi walang laman, yung ano niya, yung mga kamay niya, kahit anong kain niya, hindi rin tumataba. tuluyan na raw nabahala si Ofelia nung napansin niyang parang hindi normal ang forma ng dibdib ni Cindy. Meron kasi itong umbok. Si Cindy agad na nilang ipinakonsulta sa doktor at nadiskubre na bukod sa meron siyang pneumonia, meron din daw siyang kondisyon na kung tawagin severe dextroscoliosis. Ibig sabihin, malala ang pagkakurba ng kanyang spine o gulugod. Dahil sa kanyang kondisyon na apektuhan pati pag-aaral ni Cindy. Aral, sinisi ko po yung sarili ko po na bakit po ako ganito? Hanggang po dumating po sa point na laman mo lang po na papayag na lang po ako na hindi na lang po ako mag-aaral, hinto na lang po ako. Ang pagsasayaw ang naging pansamantala raw niyang takbuhan at libangan para kahit sandali makalimutan ang kanyang suliranin hanggang natutunan din niyang yakapin at hindi ikahiya ang kanyang kakaibang anyo. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga pangambang pilit niyang itinatago. Pero wala na po akong silbi, pabigat na lang po ako. Minsan po sinasabi ko po sa sarili ko na gusto ko lang po mamatay kasi tinitiis ko lang po may sakit ako. Ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Leyte nangako na tutulungan nila si Cindy na makabalik sa pag-aaral. Mag-distance learning muna si Cindy because nga mahihirapan siyang mag-travel everyday. Regarding sa mga medical expenses, pwede pong makapag-extend ang LGU Leyte through medical or financial assistance. Samantala, nitong Biyernes, mula Leyte, iniluwas namin pa Maynila si Cindy para ipakonsulta sa mga doktor. Nung una ko makita tong x-ray mo, sobrang lobo eh. Pati po yung daanan ng paghinga, compress po yun. No? Pati po yung daloy ng dugo doon, compress din, naiipit din. Magbibigay ho tayo ng bronchodilator. 2 gamot sa isang device.
Yung height niya, no, sobrang laki, tapos sobrang laki po ng arm span, yung thumb in palm. It points to a Marfan syndrome. Hindi po ito typical na scoliosis. Ito po isang structural na sakit. Ang Marfan syndrome kasi sa connective tissue disease. Pagiging mahina ng kanyang connective tissue, wala nag-hold. Very lack, very unstable. Yung back brace kasi limited lang to sa mga very small curves. Mga 20 to 40 degrees na Cobb's angle. Nasa 120 degrees ka na eh. Kailangan po talaga siya maoperahan. Paabot ng milyon siguro. Gusto ko lang po kasi maayos po yung likod ko kasi po napapagod na po ako sa sitwasyon ko po eh. Problema kasi wala tayong screening. Late na nade-detect, lalo na sa mga bata. We have to call all the LGUs, the Department of Health, to pitch in para magkaroon tayo ng integrated scoliosis care system. Sa kabila ng mga iniinda niyang problema, may isa ring gustong palakasin ang kanyang loob. Walang iba kundi ang kanyang iniidolo, si sparkle artist Caprice Cayetano. Hello Cindy, nice to meet you. Hello po Lola. Hello. Thank you. Tara po tayo. Nanalo ka talaga sumigaw, tumalon, kahit masama pakiramdam. Ay ko. Wala, nakakaiyak na naman. Hahawa po ako sa iyo. Hindi sa tuwa, hindi na makapagsalita tuloy. Oo. Kasi hindi niya akalain na makita kayo ngayon. Hindi namin akalain makatagpo kami, makakaano kami ng artista. Kasi nandun kami nakatira sa malayo. Ako. Masaya po ako na nakita ko po kayong dalawa ngayon ni Cindy. Ako rin. Tapos lang siya ng ano? Ginawa ko po yan ng bracelet. Grabe, thank you. Wala po kasi akong ibang may bigay sa'yo yan kasi kaya ko. Gawa ko po. Na-appreciate ko to. Ang dami naman. Thank you. Mahilig nga ako sa ganyan. Meron nga akong suot to. Mga beaded na ano. Thank you. Thank Picture you. po tayo. Nagbigay ko po sa inyo ko. 1, 2, 3. Ito po, para may remembrance po. Ito po yung picture namin. Thank you po. Thank you din. Ayun, Cindy, meron lang akong maliit na gift for you. Pati yung bag sa'yo na din. Thank you May po, mga Caprice. stickers, tsaka lip gloss, you pang po. TikTok, tsaka pantulog. Wow. Thank you po. Siyempre, hindi na pinalagpas ni Cindy ang pagkakataon na maka-dance collab ang kanyang idol. Yes! Thank you! Thank you! Thank you! Caprice, masaya po ako na pumayag po kayo na makita ko po kita. Salamat din po sa gift. Hindi ko po ito makakalimutan. Lahat na nangyari dito po ngayon. Kahit ikaw po, hindi din po kita kakalimutan. Habang buhay ko po ito dadalhin. Gusto ko din mag-thank you sa iyo, Cindy, tsaka natutuwa ako at happy ako na nakita kita personal. Thank you din sa pag-TikTok. Siyempre, more TikToks to come. Yan. Always look at the bright side lang. Huwag susuko. May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang ituwid. At minsan, wala na sa ating mga kamay. Pero sa kaso ni Cindy, pinipili pa rin niyang lumaban. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, naroon ang lakas na hindi kayang pigilan ng anumang kondisyon.
positive lang, Cindy. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Yung isa ko lang pong paraan is kay Lord. Niniwala pa ako na mayroon pong patutunguhang maganda. Balang araw po. Laban na. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.